hindi tayo karapat-dapat naman yung buhay natin sa Panginoon. Tama? Mali. Dapat naman nagsisikap tayo na mabuhay sa atin. Na dapat na tayo ay mabuhay sa atin. Na dapat na tayo ay mabubuhay sa atin. Sa atin Palataya. na may tiwala sa Panginoon Diyos na Diyos. Diba? Totoo o hindi? Kailangan na iyong pagsisikap na mabuhay ng mabuti at tama na dahil saan? Na dahil sa pagpapalataya mo, na dahil sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Nakakahiya naman kung ang buti-buti sa iyo ng Diyos, tapos gawa ka na pantak sa buhay. Diba? Kunyari, may isang taong napakabuti sa iyo, suporta ko ka. Kunyari, may isang taong talaga naman, tinutulungan ka, napakabuti sa iyo. Alam mo naman, at ibalik mo, kasama ka. Ha? Hindi ka magbabalik na kasama ka sa mabuti ka. At alam niyo kung bakit mabuti sa atin ng Diyos? Ha? Bakit mabuti sa atin ng Diyos? Isa sa mga kailangan. Para makita mo ang kanyang kadakilaan. Pag nakita mo ang kanyang kadakilaan, kapatid, mahihiya ka sa sarili mo na gumawa ng mga mali desisyon sa buhay. Diba? Yes or no? Yes or no? Yan ang sinasabi natin. Kaya pag umiibig ka, una, maghintay. Number 2, makita kayo na dapat ka sa mga sinigilid mo. Huwag kang magkay. Tapos mag-denomination, hindi na ako sisimba! Nagpakulay ako! Mali! Wala! Hindi na ako magsisimba! Ayoko na! Mali attitude yan. Yan yung mga attitude na talaga naman kulang sa unawa sa pananampalataya. Kulang sa pagkilala sa Diyos. Amen? Amen. May isang bata. Mali! May isang bata nasa kusina. Nasa kusina. Yung bata, isang kapit bulan. Sa kusina. Nakita yung kuchilyo. Hilingi sa'yo. Alam niya, laruan. Umiyak na umiyak. Hanggang di mo binibigay. Iyak na iyak. Nakalilindig iyak. Bibigay mo. Bibigay mo. Parang budo ka pa ng sulihan. Diba? Bakit hindi mo ibigay? Kasi makakasama sa kanya. Alam mo bata? Alam mo bata? Alam mo? Gagawin kayo. Yung mga hinihingi ka, hindi mo alam, nasasama pala sa'yo, pero alam ni Lord yun. Kaya, magaling ka na kay Lord, mamuhin ka na kay Lord, ay hindi niya ibibigay ang bagay na hinihingi mo na makasasama sa'yo. Tanong mo kung bakit? Tanong mo kung bakit? Kasi, mahal na mahal ka ng Diyos. At ang sino ng nagmamahal, hindi iniisip o iniibis ng kapahamakan ng tao minamahal.
mag-asawa dito. Lalo na aamin, di ba? Oo. Di ba? Lalo na kung walang mag-asawa dito. Yeah. Oo. May mag-asawa dyan na ayaw mag-asawa. Ilan taon na? Asawa niya. Nakainig-asawa. Nakainig-asawa sa pag-isipan. At sabi ko, sa kainig-asawa. Mahal. O yan, ang ko sa simbahan. Kasama yung talaga. Ilang years na. 39. Asawa ko talaga. Nalitan ko. Hol! Naniwala ko talaga. Ang mag-asawa, ang totoo mag-asawa, sa lips lang. Sige. Di ba? Kung mag-asawa kayo, iisipin mo ba kapag ka ng asawa mo? Di ba? Hindi, di ba? Ganun nila Diyos. Mahal ka na. Sobrang mahal ka na. Hindi na iisipin ang kapakamulat mo. Pagpos ng kapagayan. Kaya manigas ka dyan kung ang kahilingan mo makasasagot, makakasama sa'yo. Never! Ano sabi ko? Never. Hindi bigay siya dito. Ganun ang mga Diyos. Pangalawa, pag kayo po ay tumatanas, tayo ang pagsubok sa buhay. Hindi ka iiwan ito. Akala mo lang doon, iniisip mo lang doon, nararamdaman mo lang na parang nag-iisa ka sa buhay. Never! Ano sabi ko? Never. Kasi lagi mo kasama ang Diyos. Hindi mo nararamdaman, hindi na po ni Lord yun. Ikaw yun. Kasi kung malalim ang pananampalataya mo, kung gano'n kalalim ang tiwala at pananampalataya mo sa Diyos, alam mo sa sarili mo, alam mo sa kalooban mo, alam mo sa kaisipan mo, na kahit kailan hindi nagpapabayan ang Diyos sa iyo. Amen. Amen. So, yan lalo, yan ang Diyos. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo nawawala na. Pag-asa. Pinatiligan ko ang pera. Huwag tayo nawawala na. Pag-asa. Dahil ang Diyos mismo ay pag-asa. Kita nyo, napaka-imposible sa kaisipan ng tao yung nangyari kay Elizabeth. Kaya kung kayo lumadanas ng mga pagsubok at iniisip natin parang wala ka kalutasan nagkakamali. Mahal ka ng Diyos, tutulungan ka niya. Buksan mo ang iyong mata, buksan mo ang iyong tenga, buksan mo ang pakiramdam mo, matutuklasan mo kahit kailan hindi na iniiwan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya naman sana, every word, patuloy ka muli, mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, dapat tayo rin ay nagbibigay ng pag-asa sa iyo. Kung ang Diyos binibigyan ka ng pag-asa, dapat maging pag-asa rin tayo sa iba. Lalo na kung meron naman tayo itutulong sa ating. Yes, Lord. Yes. Sino rin ang gusto maging pag-asa ng iba? Uunin. Sino rin ang gusto maging instrumento ng Diyos para maging pag-asa at liwanag ng iba? So, please, kung gusto mo, kapatid,
Sana naman, palalimin mo ang iyong pananampalataya. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Mabuhay ka sa pag-asa. Dahil tandaan to, hindi mo kaya ibigay ang wala ka. You cannot give what you don't have. Pero kapatid, kung puno-puno ka ng tinatawag na pananampalataya at tiwala sa Diyos, at puno-puno ka ng pag-asa sa Diyos, kaya nilang ibigay issue sa ibang tao. Amen? Amen. Amen?